Breaking news! Mami Mino nag-post na ng teaser ni Kath para sa Summon Someday. Ganon din si Alden ha. Sabay yung kanilang parang launching din parang nag-uusap talaga ang dalawang ton or management ng nina Alden at saka ni Kath mga kasambreros. So nakakagulat no kasi parang sabay yung kanilang talaga yung kanilang launching sa Summon Someday of course at saka si Alden sa Love Siargao na nagkaroon ng episode 1 kagabi mga kasambreros. Pero unahin ko ito no, itong pinost ni Kath sa kanyang Instagram mga kasambreros. Nagkaroon pala sila ng parang motorcade ba ito? Maliban kasi doon sa teaser photo din ni Kath sa Summon Someday mga kasambreros ay doon na parang pinost din ito ni Kath mga kasambreros sa kanyang Instagram story yung tawag dito motorcade nila or ng ABS-CBN mga kasambreros sa June 28 sa San Fernando, Pampanga alas 4 ng hapon mga kasambreros. So para magkakaroon ng tawag dito ng motorcade sina Coco Martin, Julia Montes, yung mga cast din po ng Sigabo mga kasambreros noon. Na kung saan ay marami sila dito, Gerald Napoles, Joy Marquez, John Medina, Joko Diaz, Catherine Luna, Lito Camo, Mammoth, Mark Solis at marami pang iba. So Richard Kwan, Bobby Dizon, Ron Mart. So basta marami mga kasambreros no. Yung magma-motorcade and of course si Kath mga kasambreros. So kasama siya no kasi magpo-promote din siya ng Summon Someday mga kasambreros at saka si James Reid dun sa motorcade mga kasambreros. So kasama ang cast. So dalawa pala ito, team up ni na Julia at saka ni Kath na motorcade sa June 28 mga kasambreros sa San Fernando, Pampanga. No? So kasama sa cast ng Summon Someday sina Bong Gonzales, Jella Ataide, okay, si Kath Galang, si Macoy De Leon, Miggy Jimenez, Nico Manalo, Verna Periwinkle, Matt Evans, no, kasama din po mga kasambreros sa motorcade ng Summon Someday mga kasambreros. So ano yan ha, that Sunday bukas mga kasambreros. So may pasabog para sila bukas no mga kasambreros and mga Kathnatics. So abangan din natin ito. Try kong play ito mamaya ha kung hindi tayo copyright mga kasambreros. Tapos, major item din tayo na nag-drop ng parang patikim doon sa episode 1 nila kagabi mga kasambreros. Sina Jao and Cara no, sa Love Siargao nga mga kasambreros. So, dito ay parang yung parang nag-meet nga, o parang unang meet up or unang pagkikita ni na Jao and Cara mga kasambreros. So try kong play ito mamaya kung hindi siya copyright mga kasambreros no. This was posted by by View mga ito yung time na na parang nasa party sila and then parang kunwari ay magkikita no sina Jao and Cara mga kasambreros. So unang tagpo no, unang pagko-cruise ng landas nila sa Siargao mga kasambreros. So yon meron siyang meron siyang voice over mga kasambreros no sa parang bandang dulo. So sabi ni Nadine na this is my life for someone na may sumpa, may swerte ko naman. Sabi naman ni Alden, magic, lahat tayo naghanap ng magic. But every blessing has its own curse, sabi dito mga kasambreros. What makes magic truly magical is that, sabi ni Alden. Hindi mo siya kailangan hanapin, it finds you, sabi dito mga ito na ba ang simula ng sumpa, sabi ng gano'n ni Nadine mga kasambreros. So but definitely no, sa Panginoon talagang may blessing and curse naman talaga mga kasambreros. So depende na yun sa paniniwala ng tao mga kasambreros. Tapos nag-drop din ng another parang patikim ang View dito sa Love Siargao ulit mga kasambreros. So dito yung kanilang parang dito sa Carajao no, Carajao mga kasambreros, parang gumamit sila ng Marajao Carajao no. Yung kanilang ginamit na dialect from Siargao.
Tapos dito ay parang group picture D-Day, sabi dito mga kasembreros. So, andito sina Alden, Nadine, si Kim Jisoo, and sina Christopher Diwata, no? Teaser ito ng Love Siargao or posted by View kahapon mga kasembreros. Tapos, ito, okay, sige. Ito po mga kasembreros, no? Na-feature ni na Ray Pumaloy, mga kasembreros, sa parang Abante News ata ito, or Abante Tonight, mga kasembreros. Yung parang gusto na daw magkaanak ng netizen, si Kath, mga kasembreros, kay Mayor Mark Alcala. Kasi nga dun sa, kasi nga dun sa baby na buhat-buhat niya, di ba, nung na-feature natin kanina, or dun sa nakarang vlog natin. So, ito naman yung parang nila Ray Pumaloy, no, na parang yung mga tao ay gusto na magka-baby, mga kasembreros. So si Baby Sisi pala, sorry. Si Sisi pala yung yung baby, hindi pala yung nanay ng Sisi, mga kasembreros. So parang dinescribe lang nila, no, na sobrang aliw na aliw si Kath, mga kasembreros, sa baby. So, siya pala yung unang gumupit, mga kasembreros, no? Kay Baby Sisi. So, parang paniniwala yun ng mga tao na kunwari, kapag ikaw yung unang gumupit, parang yung success or yung talino or yung achievements ng batang iyon ay matatamo niya, kagaya yung sa naggupit, mga kasembreros. So, pero depende pa rin, mga kasembreros. Sabi dito, parang hopeful daw yung mga tao na magpakasal na yung sina Mayor Mark Alcala at saka si Kath, mga kasembreros, at eventually magkaka-baby, which is definitely hindi naman parang walang official na parang drawing pa rin hanggang ngayon, mga kasembreros, ang kanilang relationship, mga kasembreros. So ayun. Yung mga tao ay parang bago pa lang ay gusto agad mang baby, mga kasembreros. So hindi pa nga nag-official launch, mga kasembreros, or parang drawing pa lang hanggang ngayon, mga kasembreros. So mamaya ipi-play ko pa ito para mapakinggan niyo po, no? And then major item na din tayo, mga kasembreros. Si Mama Min, nag-post na rin siya ng teaser, mga kasembreros, sa kanyang Instagram account. So nagulat ako dito, no, kasi very supportive na at very public na rin si Mama Min, mga kasembreros, sa pagsuporta kay bunso, no, kay Kath, mga kasembreros. So yung caption niya dito ay mula mismo kay Mama Min, na Instagram wall. Sabi niya, andito na ang Asia superstar Catherine Bernardo para sa isang feel good serye na magpapahappy sa inyong gabi-gabi. May bagong entry na sa love list mo. #Someone Someday, coming soon on ABS-CBN, All TV, A to Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Facebook, at YouTube, at I1 TV. So grabe, no? Ang dami. So tawag dito, talagang hakot ito ng napaka taas na rating, mga kasembreros. So palagay ko hindi naman sila maglalaban-laban ni Alden, kasi si Alden ay sa View Philippines lang. So si Kath naman ay sa tawag dito, sa mga channels na ito, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So grabe, 8. Less than 8, mga kasembreros. Alam nila, more than 8, mga kasembreros, no? Kasi I1 pa siya Tapos may live pa sa Facebook at YouTube. So grabe, no? So ang teaser dito ay yun, malapit na, no, mga kasembreros. So Netflix pa yun, mga kasembreros. So grabe, marami siyang papalabasan, mga kasembreros, ng bagong teleserye ni Kath, mga kasembreros. So definitely pasabog ito, kasi matagal-tagal rin na hindi yung yung ABS-CBN, no, na magkaroon ng serye si Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasembreros. So definitely abangan natin ito. Tapos si Kath naman, nag-post din siya sa kanyang Instagram story nitong picture, no, na parang teaser photo na rin ng kanilang bagong series nga na Someone Someday, no. Dito ay posted ito ng Dream Escape, tapos ABS-CBN Productions, no. Tapos ito ay
picture niya na naka-yellow siya. Grabe na, isa lang siya. Hindi si wala si James Reid, mga kasembreros, no. Palaisipan nito, no, mga kasembreros. Kasi dapat andito si James Reid kasi siya yung leading man. Pero bakit wala siya dito sa picture? Wala siya sa teaser photo, mga kasembreros. So ano kayang paandar ng ABS-CBN dito, mga kasembreros? So malalaman na lang natin yan. Tapos yan naman si Alden, nagpost din sa kanyang Instagram, mga kasembreros. So may picture siya dito na pinost na shinare naman ni Kylin Alcantara, and then nirepost ni Alden, mga kasembreros. Parang nakaupo silang apat dito kasama si Nadine, Kim Jisoo at saka si Kylin, mga kasembreros. So nasa labas, parang outdoor na outdoor na kulitan ito, mga kasembreros, no. Tapos, ayun, si Miss Nate Gonzaga, nag-post din pala, no, ng mga random photos ni na Alden habang nakahug sila ni Nadine, mga kasembreros, no, at saka nagkukulitan. So, naka-white si Sophie, naka-brown naman si Nadine, mga kasembreros. So, parang kahapon ito pinost ni Nate Gonzaga sa kanyang Facebook page 6 hours ago. Mamaya ng 6 p.m. guys, only on View. So, Love Siargao. Daming reactions sa 494. 6 hours niya palang pinost, mga customers, na almost 500 reactions na agad. Nakuha ng post ni Nate Gonzaga, mga kasembreros. So, yun talagang dito. Hindi ko na alam kung how well yung first episode nila kagabi, mga kasembreros, no? Pero I'm sure na malaki ang hatak at saka malaki ang audience or marami ang audience, mga kasembreros. So malalaman ko yan sa mga susunod nating mga vlog, mga kasembreros, or update. Tapos, yun, marami ang nag-feature actually sa Love Siargao, no, sa Tambalang din, mga kasembreros. So isa na nga rito yung Sparkle GMA Artist Center, mga kasembreros, no. A curse or magic, escape to the island of your dreams with Love Siargao. So 413 reactions 4 hours ago ito pinost ng ng agency or network ni Alden na GMA, mga kasembreros. So tapos picture now streaming, okay, sa View Philippines, mga kasembreros. So kailangan natin mag-subscribe, no, sa View Philippines para makapanood ng Love Siargao episodes, mga kasembreros. So yun po, no, talagang kasi ito, no, streaming platform, mga kasembreros. So hindi siya kagaya sa YouTube or sa Facebook na kailangan mo lang ng identification. So ito talaga kailangan mo lang ng subscription ka, guys, sa Netflix. So ganun po siya. Tapos ito 10 hours ago nag-post ulit ang View Philippines na a little peek behind the scenes of how the magic of Love Siargao episode 1 came to life. So tapos random photos ni Kawin Jara. So 425 reactions, ito siya, mga kasembreros, no. Posted ng View Philippines. So naka-brown dito si Cara, si Jao, and yun, no, mga kasembreros. So talagang first time, no, na mangyari ito sa View Philippines. Parang original series talaga siya, mga kasembreros ng View. Alright, so yan lang sa ating Kathleen items. Ipi-play ko po itong mga videos na inyo pong papakinggan, and then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Kapamilya, sama-sama tayo sa Primetime Bida Motorcade. Ngayong June 28, abangan ang inyong mga paboritong kapamilya sa Motorcade sa San Fernando, Pampanga. 4 p.m. Bibisita mismo sa inyo ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin, prime actress Julia Montes, at ang tropa mula sa Coco Martin Sigabo. Makikisaya rin ang Asia superstar Catherine Bernardo, multimedia powerhouse James Reid, at ang cast ng Someone Someday.
Kita-kita tayo ngayong linggo, June 28, 4 p.m. sa Primetime Bida Motorcade. Chicago, are you guys ready for the full party? DJ Neil on decks 1 and 2, play the music, brother. For someone na nasumpa, ang swerte ko naman. Magic. Lahat tayo naghahanap ng magic. But every blessing has its own curse. Pero what makes magic truly magical is that hindi mo siya kailangan hanapin. It finds you. Ito na ba ang simula ng sumpa? Napaka-the best pa ng ating Word of God, mga kasembrero, na patapusin natin. Malinaw po ito ha, na salita ng Diyos, mga kasembreros. Ang title po ay Pag Nagtiwala kay Jesus. Galatians chapter 2 verse 16. Mahaba po ito. Pakinggan na lang po natin, no? Even so, Apostle Paul speaking, even we know we cannot become right with God by obeying the law. Yung pagsunod daw sa salita ng Diyos or sa batas. A man is made right with God by putting his trust in Jesus Christ. So ito pala siya, no? Malinaw. For that reason, we have put our trust in Christ alone. We have made right with God because of our faith in Christ and not by obeying the law. No man can be made right with God by obeying the law. Grabe, no? Napaka lalim mga kasembreros. So, by context, ang tinutukoy kasi dito na law ay yung batas ni Moises, no? Mosaic law, mga kasembreros. So, sasabi dito ni Apostol Pablo na ang tao ay nagiging tama, no? Naging righteous sa harapan ng Diyos, mga kasembreros, or pleasing sa harapan ng Diyos kapag tayo may pananampalataya kay Lord Jesus Christ, not obeying the law. Kasi yung law na ito ay Old Testament, nung hindi pa dumadating si Lord Jesus Christ, mga kasembreros. Pero nung dumating na siya, ay nasa kanya na dapat yung ating tiwala, yung ating pag-asa, yung ating pananampalataya, mga kasembreros, yung ating pananalig, at saka kasi binigay na kay Lord Jesus Christ eh. Kumbaga pa, yung Old Testament na scriptures, yung yung Mosaic law ng mga kasembreros na sinulat ni Moises, yung mga bawal. Kasi di ba maraming bawal, mga, let's say, pag nagtanim ka ng isa dito yung parang about sa pagtatanim, about sa batas na 7 taon dapat patatawarin mo na yung ganito, yung nagkautang sa'yo. Parang mga ganun ba, mga Mosaic law. Marami yan, mga kasembreros, sa Deuteronomy, sa Old Testament, mga kasembreros. So, sabi ni Apostle Paul, ay hindi nagiging tama o righteous ang tao sa pagsunod sa mga ganito, yung do's and don'ts ng mga kasembreros, kundi sa pamagitan ng pananampalataya kay Lord Jesus Christ. So, hindi naman ibig sabihin ito na hindi na natin babasahin o pagtitiwalaan ang Old Testament books, no, mga kasembreros, no? Kung fulfillment si Lord Jesus Christ, parang all power, all authority, all sovereignty, mga kasembreros, ay kay Lord Jesus Christ na binigay, mga kasus. That is why ang ating pananalig, ang ating buong pananampalataya at pagtitiwala ay dapat na ilagay or iput doon natin kay Lord Jesus Christ, mga kasembreros, kasi yun ang nakaka-please at nakakalugod sa harapan ng Diyos, mga kasembreros. The meaning of Galatians chapter 2 verse 16 revolves around the core Christian belief that individuals are not justified or made right with God by following the law, but through faith in Jesus Christ. So kagaya na mention natin, mga kasembreros, no? This verse serves as a reminder of the limitations of the Jewish law and the ultimate sufficiency of faith in Christ. So yung Jewish law din po, mga kasembreros, kasi maliban sa Mosaic law, ay may mga sinasabi pa ng mga rules and policies, yung mga Hudyo, mga kasembreros, yung mga Jews, no, na kung saan ay hindi sila hindi part ng kautusan ni Lord Jesus Christ, mga kasembreros,
or ng Holy Bible. It emphasizes that faith, not adherence to rules or works, brings us into a right relationship with God. In exploring this verse, we affirm that our salvation is unearned. It is a gift from God. So, yun nga, no? Kasi wala naman tayong ginawa no? Kung hindi naman tayong pinako sa krus. Hindi naman tayo yung anak ng Diyos na si Lord Jesus Christ, because there is none Jesus Christ apart from Him alone, mga kasos, the Messiah. Walang katulad, walang iba na Jesus Christ, mga kasembreros, kundi si Lord Jesus Christ lamang na napako sa krus, no? At saka namatay, ikatlong araw ay nabuhay, and then bumalik sa langit, mga kasembreros natin, luklok sa kanang bahagi ng trono ng Diyos, mga kasang Diyos Ama. So ito po ay talagang napakahalaga, kasi kapag hindi po tayo maalam or wala tayong knowledge about sa dito sa pananampalataya, mapamalilin lang tayo na dapat pala ganito, bawal pala kumain ng ganito. Kasi diba yung iba, bawal kumain ng hipon, bawal kumain ng baka, bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng ganito, no, mga kasembreros. So may mga ganoong mga rituals or ceremonies pa, mga kasembreros. So whereas nang dumating si Lord Jesus Christ ay lahat ng pagkain, maliban lang sa dugo, no, mga kasembreros, sa dinuguan, na merong parang matter of conscience mo na yan, mga kasembreros. So lahat ng pagkain ay ginawang malinis ng Diyos, mga kasembreros, and dapat siyang pasalamatan. So ganoon siya, mga kasembreros. Na-topic na natin to sa isang vlog natin, mga kasembreros, about sa food, no? Faith becomes the cornerstone of this discussion, setting the stage for theological dialogues that would continue for centuries. The Galatians needed to grasp that adding rules only complicates the relationship with God. Instead, it should be rooted in their sincerity and faith. So parang wag mo nang gawing komplikado ang mga bagay-bagay, mga kasembreros. Kung mapapananampalataya kay Lord Jesus Christ, na pagmamahal sa Kanya, pag-ibigin siya ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, at ating kapwa-tao, kaya natin seryosohin siya, doon na yung, yun na yung greatest commandments na dapat sundin ng tao, mga kasembreros. Wag na yung mga etche-boreche na mga na mga rules and policies or mga workflows na pinapatupad ng mga Hudyo. Kasi kapag ginagawa lang itong komplikado ng mga Hudyo, kasi di ba pag sobrang daming rules sa kumpanya, kapag maraming rules, kapag maraming policies, kapag maraming workflow, so natural lang naman sa companies ito, mga kasembreros. Pero ito kasi salita ng Diyos, mga kasembreros, na kung saan ay nirerekta, pinofocus na ni Apostle Paul, mga kasembreros, yung ating pananampalataya, yung ating attention, yung ating focus kay Lord Jesus Christ, no? Kasi nga siya ang ating Savior. Siya ang ating Redeemer, mga kasembreros. Siya yung namatay para sa atin, no? Pinambayad sa ating kasalanan, pinalaya na tayo, at saka binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, access sa heaven, no? Siya yung nag-intervene, no? Intercessor, mga kasembreros, or mediator sa tao, sa mankind, at saka sa kay God the Father, mga kasembreros. Siya yung pumagitna, no? Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, mga kasembreros. So ganoon siya, no? Huwag na nating gawing komplikado masyado. Pag simple lang, no? Huwag na nating gawing komplikado, kasi baka ma-stress at ma-out of focus lamang tayo, mga kasembreros. So sa mga lessons na dapat natin matutunan dito, number 1, salvation is a gift. Okay? Kasi si Lord ang naging Savior natin, siya yung nagbigay ng salvation sa atin. So regalo yun, wala tayong ginawa, hindi tayong pinapako. Si Lord Jesus Christ, kung libreng regalo ng Diyos yun sa atin, mga kasembreros. Kaya from God the Father, mga kasembreros, kaya sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ. So regalo siya, wala tayong binayaran, wala tayong ginawa para ibigay itong salvation, para magkaroon tayo ng access sa heaven, mga kasembreros, kundi libreng kaloob, mga kasembreros, ng Diyos sa atin. So ito yung isa sa mga dapat na matutunan nating leksyon, mga kasembreros. A powerful lesson we learn from Galatians chapter 2 verse 16 is that salvation is a gift we receive by faith, not a reward we earn through deeds. We don't have to work harder to gain God's approval. Instead, we can rest in the assurance that that Jesus' sacrifice on the cross was enough to cover all our shortcomings and sins. Recognizing this truth brings us comfort as we navigate our faith journey. So yun siya, no? Wala tayong ginawa, no? Kasi di ba pag may ginawa ka, tapos binigyan ka ng bayad or ng reward, so parang may ginawa ka pa rin, no? Whereas itong salvation,
ay wala tayong ginawa mga kasembreros para magkaroon tayo ng kaligtasan, no? Only Jesus Christ. So, siya yung naging dahilan ng lahat-lahat kung bakit tayo may kaligtasan ngayon mga kasembreros. Pangalawang lesson na dapat natin matutunan ay the importance of faith. No? Mahalaga talaga ang faith mga kasembreros, lalong-lalo na po kapag ang isang lalaki maghanap siya ng partner, no? Kapag faithful believer ang lalaki, dapat yung hahanapin niya ay faithful believer din Lord Jesus Christ. Kasi faith really matters. Kunwari yung lalaki yung lalaki manampalataya tapos yung babae hindi, no? So may mga times na magde-decide sila tapos magsasalungat sila ng plano kasi nga hindi manampalataya yung isa manampalataya mga kasembreros. So mahirap na yung ganoon kasi magkakaroon kayo parati ng long and difficult discussion mga kasembreros. This verse emphasizes faith as essential for our relationship with God. Connecting with God requires belief in His promises and trusting in Jesus. We continually face challenges and trials, but faith allows us to stand firm even amid adversity. Knowing that we are justified through faith and brings peace to our hearts, it becomes our anchor during storms. So yun siya ng pananampalataya. Kasi nagagamit din natin ang pananampalataya, no? Kunwari nga problema tayo, may mga trials tayong kinakaharap. So kapag meron tayong pananalig sa Diyos, no, tiwala sa Kanya mga kasembreros ay nakakatayo tayo at nakalaban. Because may tiwala tayo kay Jesus mga kasembreros or kay Lord Jesus Christ na tagapagligtas natin at Savior natin sa mga problema natin mga kasembreros. So tapos yung last lesson na dapat natin matutunan mga kasembreros ay yung community and accountability. So napakahalaga nito mga kasembreros. Paul's letter also serves as a reminder of the importance of community in understanding and growing our faith. Galatians were contending with the influential voices trying to twist the message of the gospel. Having supportive friends and mentors who understand the truth can help us understand God's purpose for our lives and encourage us to keep faith, avoiding the pitfalls of works-based righteousness. So mahalaga yung church, yung family natin, yung community natin, yung paligid natin. Kasi kunwari may problema tayo sa ating pananampalataya, so nandyan din sila, no? Tapos tama dapat yung pinagbabasehan. Ito rin kasi yung dito no, sa Galatians may mga false teachers. So kung mali yung doktrina, mali yung turo ng mga teachers at mga huwad na guro na ito, so definitely mali rin yung paniniwalaan ng mga tao at parang mamumuhay sila sa kasinungalingan ba, or kamalian mga kasembreros at hindi na ayon sa pananampalataya at pananalig kay Lord Jesus Christ. So maganda, no? Ang ganda ng word na ito mga kasus. But in the meantime, yun lang po sa ating word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at pagtitiwala kay Jesus mga kasembreros at hindi yung mga do's and don'ts or policies lamang. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros. And paalam po.